nangungusap sa atin ang ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating kapatid na tunay nga pong inspirasyon sa ating lahat, ano po, sa kanyang pagiging napaka matulungin. Ano po. Walang iba kung hindi ang ating kapatid, Sister Liway Alcantara. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po. Napasarap ang tulog ko. 4:32 ako nagising, balikuwas, biglang ko po. Kaya, eto po ang boses ko. Rinig po ninyo ako? Ayan. Talagang boses bagong bangon. Ano po? Ang pag-aaralan natin sa umaga ito ay manggagaling sa Philippians chapter 2 verses 14 to 15. Ano po? Basahin ko na po. Do everything without complaining or arguing, so that you may be innocent and pure as God's perfect children who live in the world of corrupt and simple people. You must shine among them like stars lighting up the sky. Ano po? Sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan, sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Yan. Tayo po ay panandaliang manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapalang kami ay muling magkakasama sa platform na ito upang muli ikaw ay aming mapapurihan. Lord, sa aming pag-aaral, gamitin mo po ako upang ang nais mong iparating sa aming lahat ay magkaroon ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. At pagkaloob mo po ako ng double portion of your anointing upang maipaliwanag ng maayos at naaayon sa inyong kalooban. Talk to us, Lord. Mangusap po ikaw sa bawat isa sa amin. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga kapatid. Do everything without complaining or arguing. Bakit sa buhay ng tao hindi mawala-wala ang pagrereklamo o complain? The why, the what, and how of complaining. Ano po? Pag sinabi natin complaints, ito isang noun which is a statement that a situation is unsatisfactory or unacceptable. Pero pag sinabi natin complain without T, ito naman ay verb na that means to express a grievance. Ano po? Complaining, ito po ay it's a natural tendency. Hindi na kailangang ituro. Ano po? Kahit nga po mga bata pa lang, alam nang magreklamo. Kahit nga po sanggol, di po ba, pag medyo basa ang kanilang pampers, nag-iiyak na, ang tagal na umiiyak, pag hindi napaltan, ibig sabihin nagre-reklamo. Ano po? Samantalang ang contentment is not a natural tendency. Pag ikaw po ay kontento sa buhay, hindi ka na magrereklamo kasi maaring fulfilled ka, maaring satisfied with successful life at maligaya, needing nothing. Ano po? Mga kapatid, kontento po ba tayo? Kontento po ba tayo mga kapatid? So, maaari nating sabihin, not really, because I have many things to be accomplished pa. Ano po? Maaari din naman nating sabihin, yes, pero sa kaituran ng ating puso, ang iba ang nadarama o naiisip. Ano po? Sa ating pong, sa Pilipos chapter 4, verses 11 to 13, ano po? Sabi dito ni Pablo, sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo ay hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ang masiyahan. Ano naman ang aking kalagayan.
Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko ang managana. Natuklasan kong harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano po? So, dito po, maliwanag na sinasabi ni Pablo na ang contentment ay hindi nature o likha sa atin, but natututuhan ito. Noong tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, tinagamit natin ang kaligtasan at may bagong buhay tayo. Ang bagong buhay natin ay makakapag-produce sa atin ng contentment. Dapat kakitaan tayo bilang Kristiyano ng bunga ng Espiritu. Ano po? Kapareho din ng pagiging kontento. Kailangang maingat tayo. Kasi kung tayo ay makakalingat, magkakaroon tayo naman ng puwang sa puso natin ng complaint o pagrereklamo. Sabi nga po, kung paano daw ang ating mga puno ng mga prutas ay nasusungkit ng ibang tao dahil ito ay mahitik ang bunga, ang atin daw bagong anyo o buhay ay dapat ingatan upang hindi masungkit ng kaaway. Ano po? Speaking of masungkit ng kaaway, naalaala ko tuloy ang aking experience noon. Kaming pamilya po ay nag-dine out sa isang restaurant. Diyan po sa may highway. Yung tago ito sa bandang gilid ng gasolinahan. So, noon lang kami nakapunta doon. Sabi ko pa nga po, wow, ang ganda naman dito. Cozy, sosyal at tahimik. So, nag-order kami ng kanya-kanyang gusto. In-order ko lang po ay blueberry waffle kasi madali itong gawin dahil gutom na ako. Pareho kami ng anak kong si Emily. Now po, after 30 minutes, nagdatingan ng mga order. Ang sa akin ay wala pa. Sabi ni Emily, Mami, buti pa, hati muna tayo kasi wala pang food mo. Sabi ko naman sa aking anak, hihintayin ko na ang sa akin. Sige, go on. Aba, matatapos na silang kumain. So, isang oras na halos na ako naghihintay. Wala pa ang order ko. So, nag-follow up na ako. Now, habang pupunta ang crew sa kitchen, kinausap niya yung cook, nakita ko. Kinuha ng cook yung order slip kasi po open yung kanilang medyo open ang kanilang kitchen. Ang tagal nilang nag-usap tapos balik sa akin yung crew. Ma'am, ginagawa na po ang sagot sa akin. Ano po? After 10 minutes. After 10 minutes uli po. Oh, asan ang order ko? Ma'am, hindi po nabuo or nagmaterialize. Naku, nag-complain na ako. I said, ano ba yan? Kung hindi nabuo, di sana gumawa ulit. Kasi miss, ang waffle, ang daling gawin dahil alam kong gumawa na yan. Saglit lang yan, hindi pa lalabas ng 5 minuto. Dahil ang dami ko nang nasabi, nagpunta ang crew sa manager. Lumapit sa amin ang manager, nag-sorry. May dala-dalang slice ng cake, ibinibigay sa akin. Sabi ng manager, Ma'am, sorry po talaga. Sabi ko naman, dahil hindi ko nga nagustuhan ang mga pangyayari, ako gutom na. Sabi ko sa manager. Ang nangyari, sabi ko sa manager na hindi ako nadadala sa suhol. Sabi ko ganyan, ibalik mo na yan. Oh, pabil na lang at sa bahay na lang ako kakain. Sabi ko ganon. Sabi ng manager, sorry po talaga. Sasabihan ko na lang po sila. Ako na po ang humingi ng pasensya. Naintindihan ko po kayo dahil alam kong gutom na kayo. Sorry po talaga, ma'am. Ako po na may taga NHA Santuhang din. Ano po? So sinabi niyo ng manager, nagkatawanan po kami at sabi ko na lang, sorry din. Sorry po talaga siya sa akin at ako din naman nag-apologize sa kanila sa pagrereklamo ko. Dahil sa gutom, nakalingat po ako. Kaya nasungkit ako ng kaaway sa sandaling iyon. Ano po, kaya ingat po tayo mga kapatid. Huwag nating payagang ang ating contentment ay mauwi sa
pagkukomplain.